dapat maawa siya, mag-resign si Presidente para tapos na lahat. Yan ang iniisip ko na walang silbi itong Independent Commission for Infrastructure. Ginagamit at parang ginagamit to para pagtakpan yung mga kaalyado ng administrasyon. Dapat... Magandang araw mga kababayan. Nakikita ko mano ni Manong Chavez na nagbabagsakan na ang iba't ibang bansa na yung mga leader ay mga magnanakaw at kurakot. At hindi umano imposible na mangyayari din ito sa ating bansa. Kaya para maiwasan ang gulo o yung mas malala pa na mga malawakang kilos protesta, siya po ay nakikiusap kay Bongbong Marcos na mag-resign o bumaba na lang sa pwesto bago pa lumala ang isyu po sa ating bansa. Yan po yung ating pag-uusapan at isama po natin mga kababayan ang pananaw po ng isang political strategist na nakikita niyang sarswela lang at cover up nga naman talaga ang nangyari pong investigation sa ICI. At mga batang congressman ay nagsasalita na rin po sa matinding korupsyon sa ating bansa. Ika nga, hindi lang po nag-iisa itong si Kiko Barzaga, kundi marami nga po sila. Yung iba po ay tahimik lang, pero dahan-dahan na rin po na nagpaparamdam. Huwag kalimutan i-like ang video ito mga kababayan. At kung kayo po ay hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na rin kayo. Okay? Maraming salamat. Okay, simulan po natin dito kay Manong Chavez. Mga kababayan, at pakinggan po natin ibinulgar din po ni Manong Chavez at napakita ba ito ng mga ebidensya ng mga bumabagsak na flood control project ni Sandro Marcos. Nako. Dahil nakikita natin sa may ibang bansa, nagbabagsakan na. Ang latest, katatapos lang sa Madagascar, kahapon yata, tanggal na yung Presidente Ron. Mga kabataan lang na nagprotesta. Sa Nepal, sinunog pa yung parliamentary building nila, pati yung asawa ng Prime Minister, tanggal sila, sinunog pa yata. Korea, ilang beses na nakulong ang Sa ibang bansa po, mga anomalyang ganito, nahiya po yung mga leader, nagre-resign. Sa iba, nagpapakamatay pa sa hiya. Dito po sa ating bansa, nagtataka ko kung bakit. Pinagpipilit nila yung di tama. At hindi lang po yan, pinagpipilit ng mga leader ang hindi tama. No? May mga tanga pa silang supporter, Manong Chavez. Ay, syempre, yung kanilang supporter, kaya yan sa Kongreso, ilang mga buaya yung kanilang kasabwat yan sa Senado. Diba? Yung pagtatakip ng investigation sa Blue Ribbon, yung ginagawa nilang cover-up sa ICI, yung ginawa nilang investigation ng infrastructure sa House of Representatives na hindi po mabangkit-bangkit ang pangalan ni Martin Romualdez, Saldico, kung sino man yung babangkit ay kanilang iniipit, sinusupalpal at pinagbabantaan pa na ipapakontempt kasi ang gusto nila ay ilaglag lang or gumawa lang ng script na hindi talaga congressman na ang mga involved sa mga pagnanakaw or insertion sa flood control na ito, yung anomalya, kundi ang gusto nila ay mga senador. O ngayon, sinong nilaglag nila? Joel Villanueva, Chingo Estrada. Ngayon, dinadawit nila si Senator Bongo. Ganyan po yung kanilang ginagawa. Yan po yung mga supporter ng nakaupong tiwaling presidente. Kaya sabi nga ni Manong Chavez, no? Sa ibang bansa, nagre-resign, nagpapakamatay. Sa atin, no, ay nagkukunwaring matino at siya daw po yung may advokasya na linisin po yung corruption sa ating bansa. Paano mo linisin ang corrupt na gobyerno mo? Kung ikaw mismo ang nag-iisang ahensya ng gobyerno na yung tanging mandato ay imbestigahan ang mga corrupt na mga politiko, inabolish mo. Talagang sinadya mo para malaya po makapagnakaw ang iyong mga kaalyado. Di ba, Manong Chavez? Kaya kailangan baliwalagan ang ating kababayan. Huwag tayo makalimot ang mga nakaraan. At ito nangyayari ngayon na flood control, ito na pinakagrabe na anomalya sa buong history ng Pilipinas. Noong araw, porsyento lang. Ngayon, ghost project. Ghost project na po, mga kababayan. At nakikiusap po ako sa mga kabataan, huwag po kayong matakot. Dahil future nyo ito, ipaglaban nyo, tumayo kayo. Wala na tayong kinabukasan kung ipagpatuloy itong gobyernong ito. Actually, gusto ko itong panawagan ni Manong Chavez. Mga kabataan,
Pero sana wag naman po yung mga kabataan ng mga kaliwa. Wag naman po yung mga kabataan na hawak po ng mga komunistang grupo. Di ba? Wala na po mangyayari, wala na po naniniwala. Sa nakikita kong survey, ang latest survey kahapon, 83% ang galit ng tao. Totoo, ang leader natin, maraming nakuha ang boto dahil nakalimutan na lahat mga nakaraan. So, bilang isa sa tumulong, humihingi ako ng pamanhin sa mga mayors, councilors league, governors, and city mayors, and all leaders at lahat ng ating kababayan na nakumbinsi. Humihingi ako ng pamanhin dahil ako nagkumbinsi na iboto natin, akala ko nagbago na sila. So, yun po. Hindi nagbago, mas lumala pa. Kaya marami na pong galit ang ating kababayan. Hindi lang flood control. Iba departamento. Kumbaga sa tawag nila na tip of the iceberg, kita mo konti, pero malaki sa loob. Kumbaga sa Dragon, nakikita natin kayo, buntot lang. Buntot pa lang. Marami po yan paghilain nyo. Yun lang. So, sinabi ko na po, hindi na pwedeng tumakbo itong gobyerno ito. Dahil maski na marami na suggestion, narinig ko, sinasabi ni Senator Peter Cayetano, na snap election. Kasi focus tayo. Palagay ko, hindi resign tayo lahat. Wala na, lalong magkakagulo kung gano'n. Isa lang ang kausapin natin. Sino ba leader natin sa Pilipinas? Yun. Na binoto natin. President Bongbong Marcos. Siya lang ang kausapin natin. Bakit nangyayari ito? Kumbaga, bahay niya ito, siya namumuno. It is his command responsibility. Bakit meron yan? Every year, siya tumitingin sa mga budget. Tama. Siya ang nag-approve muna bago aprobahan ng Congress at the Senate. Tama. Ngayon, dalawang bagay lang. Mula nung umupo, 546 billion. Ang flood control lang yun. Iba pa yung mga iba. Bakit napunta sa ganito ang flood control? Siguro alam nyo na lahat. Graft and corruption, palagi tayo nagsasabing graft and corruption. Paano masasolve ito? Kung sigaw lang tayo sigaw ng graft and corruption, wala pong mangyayari. Sa sistema ng gobyerno po natin, walang mangyayari po. Lumabas na si Napoles ng araw, ang dami na demanda, walang nangyari. Ang na-demanda yung ginamit nila, si Napoles. Tama po yun, no? Si Napoles yung nakulong, pero yung mga sangkot, malaya. Eto na naman, yung mga inimbisigan nila, yung mga nagamit. Yung utak, sino po utak nito? Siyempre. Diretsuin po Saldico, Martin Romualdez, Bongbong Marcos. natin. Mr. President, ikaw ang presidente, ikaw ang leader. Dapat kayo ang nakakalam lahat. Dalawang bagay lang. Hindi nyo tinolerate ito. Hindi nyo alam. Kung hindi nyo alam, hindi wala kayong alam. Kung hindi nyo alam, hindi wala kayong alam, hindi mag-resign kayo. Ganun yun. Manong Chavez. Di ba? Resign na lang yan. Iba na po yung pag-iisip niyan, Manong Chavez. Naku po. Alam niyo po ba, Manong Chavez, kinakausap daw po, no, yung multo. Kinakausap daw po yung kanyang yumaong ama, Manong Chavez. Talagang wala na tayong aasahan dyan na makapag-desisyon ng tama at maayos yang si Junior, Manong Chavez. Dahil kinakausap na po yung multo Malala at malala na po yung tama sa utak niyan. Kaya sige, Manong Chavez, ipanawagan mo na yan kay Bongbong. Hindi pwede po yung gano'n na sagot. Kaya ang suggestion ko lang noon, siya ang leader. Siya ang presidente. Para paniwalaan natin, unahin natin ang Ilocos Norte na imbestigahan. Para Ilocos Norte, shoutout kay Sandro Marcos. maniwala tayo lahat. Dahil kami rin sa Ilocos Sur. Lahat, imbestigahan nyo, maski hindi flood control. So, ganun lang po. Then, balikan natin, maniniwala po tayo. Bakit wala? Sinabi ko na ICI, huwag na kayo lumayo. Sa Ilocos Norte, tignan nyo lang. Dahil Ayan, ICI. Naku po, no?
sina-challenge kayo ni Manong Chavez. Tingnan nyo daw po yung mga flood control dyan sa Ilocos Norte. Dahil pinapakita po sa totoo lang ni Manong Chavez, mga kabayan natin, kung gaano kalala po yung maanumalyang flood control. At sinasabi nila na nakakuha din daw po ng mga flood control project itong pamilya ni Manong Chavez. Bukas po si Manong Chavez, mga kabayan, na imbestigahan ang kanyang pamilya. At sa totoo lang, ito, tingnan nyo ito, pinakita niya yung mga proyekto na nakuha ng kanyang pamilya. At bukas siya na imbestigahan ito. Sabi niya nga, kung talagang may kasalanan, edi ipakulong nyo ako. Ayan ang sabi niya. Ito, tingnan natin ang ebidensya niya. Ako, mas tatapang ang bang Pilipino. Ipaglaban natin ang ating mga kabataan, suportahan po natin sila, dahil kinabukasan po nila ito. Based po sa investigation nyo, doon po sa Ilocos Norte, may certain numbers po ba tayo dyan kung ilan po yung nakita yung some standard or ghost project doon? Isa lang ito, may darating pa. Gusto niyo pakita ko? Okay, sir. So marami pa mga kababayan po natin, mga ghost project at substandard. Wala si Manong Chavez, malakas po yung network nito, kaya makakuha talaga siya ng ebidensya. Kita nyo nga dito sa screen. Isa lang po ito. Sige. Gusto ko muna liwanagan yung balik nila sa akin na meron daw sa trap sa akin, sa trap. Inaami ko sa amin yan pero wala kami pangalan. Now, yung anak ko, kalalagay lang pangalan niya dahil umutang. So yun, sinasabi ko na, totoo. Ito ngayon, ang bigay ng Public Road and Highway. Sa trap po lahat yan. Magkano pondo? Liwanagin nyo nga. Ang pondo na binigay. Ito. Nag-umpisa pa ito 2017. Panahon ni President Duterte. Hindi, resulta na ito. Bidding po ito. Noong 21, walang pondo. Noong 23, walang pondo. Nag-umpisa pa ng 2017, hindi na yung binigay. 100 million lang. Nakuha ng SATRAC, 65 billion. So, bidding po ito panalo ng SATRAC. Hindi kagaya ngayon na mas malaki ang sinisingit nila pag may project. Ito, bawas po lahat to, kontrata ng SATRAC. 121, 65,000, 65 million, 18 million, 50 million, 51 million, 34 million, 54. Di wala 1 million. Paano mo matatapos yung diversion road na ganun? 2021, walang pondo binigay. Panahon na ni Presidente 23, walang binigay. Wala nang pondo. Paano na itatapusin? So yan, pwede na nag-bisika lahat. Pakukulong ko lahat yung mga engineers at SATRAC kung may kakukuhan. Yun po, banat nila sa akin, totoo, yung bago ng Public Road and Highway, nakakuha kami in how many years? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 9 years! Yan ang nakuha namin. Ang estimate, 924 million. Nakuha namin 780. 200 million na bawas. Yan ba kalukuhan? Yan ang kulay na bidding. So, yun, tapos na. Kung na tayo ngayon sa Ilocos Norte, sir. Ilocos Norte. Ito, sa Ilocos. So, ito pala mga kababayan po natin. Aminado naman si Manong Chavez. Na talaga yung pamilya niya is nakakuha ng project nung panahon ni President Duterte, of course, sa kasalukuyang administrasyon. Pero sabi niya nga ay hindi po napuntuhan kaya hindi na matapos-tapos. Pero bukas po siya sa investigation dahil transparent po siya kung magkano nakuha ng subcontract nitong kanyang pamilya, mga kababayan. So sabi niya, kung may mga nagnakaw dyan, papakulong niya kahit yung kanyang mga engineer. No? Sabi niya nga, ang kanyang nakuha na kontrata, ginagamit na paninira sa kanya, bukas po siya na paimbestigahan ito. Pero bakit itong kay Sandro Marcos, itakot sila paimbestigahan at ito matindi, gabi daw tinatrabaho, totoo kaya ito? Gabi, nagkahabol sila ng project. Tinaw ha? Ang tindi po, no? Dahil nagkahabol si Sandro Marcos, gabi daw po nila tinatrabaho. Kaya ang problema maraming ang mata na nakatingin. At gabi man nila trabahuin yung mga nagbabantay ng sambayan ng Pilipino at nagbibigay ng report kay Manong Chavez, hindi rin po natutulog.
gabi rin po nagbabantay kung saan sila ay nagtatrabaho. Ibang klase po yung gobyerno ito ni Bongbong Marcos. Si Sandro Marcos nagpapatrabaho ng gabi, di ba? So walang pinagkaiba po sa kanyang tatay na hindi daw po natutulog, sabi ni Claire Castro, para kausapin ang kanyang yumaong ama. Sandro Marcos hindi naman natutulog para habulin ang mga proyektong nakabinbid, substandard or ghost project sa kanyang distrito. Buti yan, no? At least binabawasan naman nila yung mali-malitang pera na kanilang natatanggap. Agoy, paldo-paldo. Tuloy natin kay Manong Chavez na mga ebidensya. Sila, overtime. Pakita mo yung araw. Ito po ang mga project sa Ilocos Norte. Yan po ang flood control nila. Yan, wala kayong makita. Parang multo, wala kayong makita na... Parang multo, wala na makikita. Yan, oh. Basag-basag, oh. Project sa Parpar Bintaro. Sa Bintaro. Parparoro, sir. Parparoro Bintaro. Oh, ghost project yan. Sandro, shout out. Sandro Marcos. Isa lang po ito. Marami po akong iba. Nako. Nag-aabot sila, nagre-repair. Antay ba ICI bago ma-repair kung maka substandard. Pero hindi na mahabol dahil yung mga iba wala. Pakita mo ang iba, marami pang mga pictures. Yan. Yan ngayon ang mga flood control nila. Ito, ang flood control. Parang di ba ano kasi substandard? Walang flood control. Pero may pundo yan, sir. May pundo yan. Bayad ka. Bayad na. Ayan o, mga flood control nila. So, hindi na po lalayo ang ICI. Punta kayo ron, makita nyo. Well, maski makita nyo yan, anong gagawin natin? Huwag naman natin gawin gago lahat ng mga Pilipino. No. It is the command responsibility of the President. Dapat maawa siya, mag-resign si Presidente para tapos na lahat. At huwag na sanang antayin na rally ang tao hanggang sa Malacanang. Nangyari na po ito nung panahon ang tatay nila. So dapat maawa ang ating presidente sa mga kababayan. You have to go, Mr. President. You have to go, Mr. President. Maawa ka na sa ating mga kababayan. Yan po yung matinding panawagan ni Manong Chavez, mga kababayan. At pinakita niya po mismo yung mga substandard na gawa po sa distrito ni Sandro Marcos sa Ilocos. At sinasabi ang kontraktor doon ay kaalyado nilang mayor, ang kontraktor, and of course mga diskaya. So talagang ang diskaya is nakakuha rin ng kontrata sa Ilocos at sinasabing pati po di umano sa kay Sandro Marcos. So nakita natin mga substandard at parang multo nga, gumagawa po sila kahit gabi para mahabol lang yung mga ghost at substandard na mga proyekto nila. So talagang nagkukumahog po sila. Kaya palagay ko lang mga kababayan, kaya hindi nila pinupuntahan ngayon ng Ilocos kasi feeling ko lang hayaan muna nila na ma-repair or mahabol pa yung mahabol tsaka nila ito pupuntahan. Kaya ngayon, yung ICI ay nagbingi-bingihan lang po at ayaw nila ng transparency. Ayaw nila ng nila live stream kasi nga dawit na yung anak ni Bongbong Marcos. Kaya talagang matindi na po itong panawagan ni Manong Chavez. Sabi niya nga, Madagascar, Nepal, Indonesia, and South Korea, ilang bisis na po, no? Nag-resign ang mga presidente dahil sa galit ng taong bayan at yung mga nangunguna ay Gen Z, mga kabataan. Hinikayat po ni Manong Chavez, kahit daw po yung anak ng mga pulis sundalo, dapat hinahayaan daw po nila yung kanilang mga anak na sumali sa mga ganitong rally sapagkat karapatan ng mga kabataan at kinabukasan ng mga kabataan ang kanilang pinaglalaban. Siyempre, mga pulis sundalo natin, bawal naman talaga kasi matatanggal po sila sa kanilang trabaho. And now, ano po yung kanilang ginagawa? Pati po yung mga retiradong sundalo, pulis, men in uniform natin ay binabantaan nila na tatanggalan daw po, ang lupit niya na, tinatanggalan daw po ng pensyon kung sakaling magpapatuloy sila na makikiisa sa mga kilos protesta. Panawagan na bumaba itong si Bongbong Marcos. Ito po, puntahan natin ito mga kababayan. Sabi ko nga sa inyo, pati po yung mga batang congressman,
ay nagsasalita na. Of course, isa ito sa matapang, no? Itong si party list ng kamanggagawa, si Eli Fernando, na matapang din po na kini-question ang ginagawa ng ICI. At kung si Manong Chavez ay nananawagan po na dapat talagang mag-rally na po yung mga kabataan, lumabas na yung tao, at para malaman ang nakaupong administrasyon na tama na, sobra na, at hindi na ito mahabol, hindi na ito maayos ni Bongbong Marcos. Kaya kung gusto niya maayos, kailangan talagang baguhin, i-reformat, kumbaga baguhin ang ating gobyerno at magupo ng panibagong leader na may paninindigan at talagang ang kanyang advokasya ay labanan ng korupsyon. Siyempre, alam naman natin by Constitution sino po yung papalit. Si Vice President Sara, mga kababayan. Okay, wag na tayong lumayo. Pakinggan muna natin itong sinasabi po ni Representative Eli Fernando ng Kamanggagawa. We are questioning the credibility of the ICI. Ginagamit to para pagtakpan yung mga kaalyado ng administrasyon. O ayan mga boss. Ayan po mga kababayan, sabi niya, ginagamit ito para pagtakpan ang kapalpakan ng administrasyon. And which is, isa po yun sa binulgar, di ba mga kababayan, ni Manong Chavez. Pinakita na po sa atin yung mga ebidensya, litrato, videos ng mga substandard at sira-sira po or ghost project. Kasi wala nakatayo na mga flood control sa Ilocos. So kung yan ay distrito ni Sandro Marcos o ibang distrito, basta sa Ilocos, kung saan teritoryo mismo ni Bongbong Marcos. Kasi lumalayo po sila Babalik sila sa 2016 na investigation. Wala namang reklamo doon. Wala namang anomalya ng mga flood control doon na nakikita ang taong bayan. Ito, sumabog na po yung anomalya ng flood control dito po sa current administration. Bakit lalayo pa sila? Nasa Ilocos nga, hindi nila maimbestigahan. Ituloy natin. Ang ganda niya kanyang panawagan na kung nagkakaroon ng mga rallies sa Minjola, Liwasan, no, sa Raha Sulaiman, sa iba't ibang opisina ng DPWH, BIR, Senado, Kongreso. Ito naman ang kanyang suwisyon. Mismo sa ICI ay gumawa ng mga kilos protesta. Kasi ang ICI po is ginagamit nilang bagong ahensya ng gobyerno to cover up the corrupt politician na kaalyado nila. Hindi naman natin nakikita at nalalaman kung anong pinagagawa dito sa ICI, pumunta tayo dito mismo para magsumite ng urgent appeal na i-livestream ang lahat ng proceedings ng independent Negative yan, boss. Di papayag yung mga yan. Commission for Infrastructure. Sa halip na magbigay ng sagot, puta, ang nangyayari, mas maraming tanong at kalituhan ang nangyayari dulot ng ICI. Bakit kanyo? Bakit kasi tinatago? Hindi natin alam kung anong pinag-uusapan at anong nangyayari doon sa loob ng proceedings. Ang pinag-uusapan natin dito ay daang bilyong piso o maaaring trilyong piso na nawala, natangay, dulot ng anomalous and ghost flood control projects. Matter of public interest yan. Karapatan nating malaman kung ano ang nangyari at saan napunta ang pera nating mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Halimbawa, sinabi ng ICI, wala daw sila nakikita na direktang koneksyon o link sa mga politiko. Ang nakikita lang nila yung mga kontraktor at mga engineer. Talaga ba? Sinong pinagluloko nyo? Kahit under oath, pinagsasabi na ng mga kontraktor, ng mga district engineer na meron silang kasabwat ng mga senador, mga congressman. Tapos sasabihin nyo, walang direktang koneksyon. Under oath yan Si Zaldico na congressman, kontraktor at approacher. Hindi nyo mailink? Siya nga yung may-ari ng mga kumpanya na nasa... Tandaan din po natin mga kabayan, walang Zaldico kung walang Martin Romualdez and walang magnanakaw na Martin Romualdez kung walang utak na si Bongbong Marcos. Angkot dito sa anomalous and ghost flood control project. Talaga ba na hindi nyo malaman yung koneksyon ni Zaldico dito sa mga anomalous and ghost flood control project, ICI? Ini-expect nyo na paniniwalaan kayo ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino? Naglolokohan na lang tayo dito Harap-harapan yung ginagago, yung mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Yung mga diskaya, sabi, hindi na daw sila magpa-participate dito sa ICI. Ano nangyari? Ano ba? Hindi na magpa-participate yung diskaya. Kasi yung gusto nila, ituro daw yung mga dating nasa administrasyon ni President Duterte. At yung kinanta ng mga diskaya, ng mga congressman, gusto nila ibawiin ng mga diskaya at palabasin mga senador lang at yung mga nakaraang administrasyon lang yung involved sa mga kasabwat sa mga maanomalyang flood control. Hindi naman pwede yun. Diba? Alam ng mga diskaya kung sino mismo ang involved.
Ngayon gusto nilang bumaliktad yung mga Diskaya. And ramdam din ng mga Diskaya na doble-doble yung kanilang pananagutan pagpalit ng administrasyon. Kasi sangkot ka na nga sa pagnanakaw, isangkot ka pa, no, sa isang kasinungalingan na gustong gawin ngayon ng ICI. At siyempre yung ombudsman si Remulla. Kasi gusto nila idiin si Bongo o si Villar, gusto nilang idiin ng mga Diskaya, hindi papayag yung mga Diskaya. Kaya mas ginusto ng mga Diskaya, okay, sagutin na lang natin yung mga allegations sa kanila. Dalhin na natin sa korte yan. Total, ganun din naman, ipapakulong din naman nila tayo, babawiin din naman yung yaman natin. Ay sa doble-doble yung kanilang pananagutan. Yung problema kasi yung mga kabayan natin, ayaw nila yung sinasabi ng Diskaya na katotohanan, ang gusto nila magsinungaling. Kasi yung mga tanong na tinanong sa kanila, ano yung mga pinag-usapan? Ano yun? Safe na sila? Sibat na sila mula dito sa anomalya na to? We are questioning the credibility of the ICI. Hindi natin maiiwasan at di natin masisisi na isipin ng mga tao, at kahit ako nga, yan ang iniisip ko na walang silbi itong Independent Commission for Infrastructure. Ginagamit at parang ginagamit to para pagtakpan yung mga kaalyado ng administrasyon. Dapat walang pagtakpan. Lahat ng sangkot dapat panagutin. At kung kailangang ikulong, kahit pa kaalyado ninyo, kakampi ninyo, ikulong ninyo. Hayaan nyo na magalit ang mga tao. Putangin lang yan. Pera namin pinag-uusapan. O yan galit pa naman sila sa nagmumura. Nagmumura ka, boss. Yan Kaya mga boss, kung mananatili na ganito, nagagaguhan lang tayo, nagtataki pa ng tae, dapat dito tayo mag-rally. Yun, sinasabi niya. Dapat daw po dito tayo mag-rally sa ICI at kalampagin itong ICI para magkaroon ng live stream. Wala bulag na talaga yung ibang tao ngayon. Kahit anong panawagan ay hindi sila sumasama. And sila rin takot actually, yung si Bongbong Marcos. Ikita niyo po yung ginawa nila sa Minchula, doble-doble na po yung bakot, no? Doble, triple na po yung barbed wire na nilagay nila doon. Sobrang tibay na. Dahil sa nangyari noong September 21, talagang dinoble at libo-libong pulis na yung nakadeploy doon. Dahil takot po sila na sugurin ang Palacio de Polvoron. Anyway, punta tayo dito sa napakagaling na political strategist, mga kababayan po natin, si Ma'am Alo. Yun at dalawa na po yung ating binigyan ng reaksyon. Una, itong kay Manong Chabet na nanawagan si Manong Chabet na makiisa na po yung mga kabataan, sila yung mag-organize. Kumbaga gusto ni Manong Chabet, yung mga kabataan, yung mag-organize ng isang malawakang rally. At si Bongbong Marcos, kung ayaw niya na lumawak pa ito, siya na lang mismo ay bumitaw sa kanyang pwesto. So yan ang pinupunto po ni Manong Chabet. And dito naman, kay Boss Eli Fernando ng Kamanggagawa Parteles, ICI naman po yung kanyang tinatarget. Dahil nakikita niya na panggagago lang at cover up na ginagawa po ng ICI ngayon. At wala po silang plano na ipakulong or papanagutin itong mga involved na kaalyado po ni Bongbong Marcos. Sige, punta tayo dito kay Professor Malo Tequia. At sinasabi niya nga, nasaan na kasi itong 67 na mga congressman na unang pinangalanan itong si Ping Lacson. Kumbaga, PR lang, no? Nag-iingay lang. Tapos, pagtatanungin mo, ayaw naman pangalanan. So, walang bayag itong si Ping Lacson na ito. And of course, yung changes ng leadership sa Senado. O yan, isa po sa mga tinalakay po yan ni Mama Lotiquia. Kaya wag na natin patagalin. Kaya nasabi natin, kung kayo po ay umabot pa dito, ako ba yan, papindot naman ng like. And kung hindi kayo nakasubscribe, baka naman, pwede tayo mag-subscribe. Ka rin po ba, dahil sabi nyo nga po, may kumukumpas, tapos ngayon, parang gusto nang idawit at imbestigahan naman yung posibleng ugnayan ng mga Diskaya kay Senator Bongo at ngayon yung posibleng koneksyon ng mga Diskaya doon naman po sa mga Villar. No. Kapal lang pagmumukha talaga ng mga ito, mga kababayan natin. I-connect kay Bongo, i-connect kay Villar, i-connect sa Duterte, i-connect kay VP Sara. Oo, makikita mo bakit pa, di ba? Kung ikaw ay nag-iimbestiga, tapusin mo Prof, hindi pa tapos kay ano? Patalon-talon. Hindi pa tapos kay Zaldico, hindi pa napupunta o hindi pa naiimbestigahan. Naiimbestigahan si Zaldico ng maayos, hindi pa naiimbestigahan pa ng maayos si dating House Speaker Martin Romualdez. Ngayon naman po, ayun na,
jump na dahil sa iba pang mga personalidad. Oo. Kaya ako nag-agree ako yung latest call ni Congressman Toby Chanco na ilabas natin by district, by party list. Kasi Tama. may laman yung sinabi ni Congressman Chanco. Yun. Doon sa district na nagpa-park. 'Di ba? Dalawang klase yon, park at saka ano yung nga yung isa? Letter S. Sagasa po, ma'am. Sagasa Park at Sagasa. Kung saan yung parking ay kinakausap yung district congressman. Itong parking. Ang Sagasa naman, walang magawa po. Kumbaga, either gusto niya o ayaw niya man na magpa-parking sa kanya ng pundo pansamantala itong mga buaya, gagawin pa rin nila ang gusto nila. Dahil sila nga yung masusunod. So, Sagasa po parking at Sagasa ang sinasabi ni Congressman Toby Chanco. Basta yung dalawa. Pag nag-park ng pondo, ibig sabihin nun, may graft and corruption na doon. Bakit Kita na hindi pareho. nila tingnan yun? Ang daming sinabi ni Congressman Chanco, pero ang hinanap lang niya kasi si Saldico eh. Pero pag nakita mo saan pinapark ang pondo ng bayan, makikita mo ito yung circle ni Speaker Martin Romualdez. Yun. So, pag ganon, kailangan mo buksan if you want to be transparent with it. And being transparent is you can hold someone accountable because Yes. the process is transparent. Nothing is transparent now. They showed their card, ito, 15 kontratista, ito, ang mga projects, ito, this much. But sino ang nag-put together na almost 1.5 trillion? Hindi naman sila nagsabing almost 1.5 trillion ang nawawala eh. Diba? So, again, itong ating tinatahak sa ICI, I'm sorry to say, isang malaking pambubudol ang ginagawa. Kasi we spend so much time, resources in trying to ferret the truth, but we're not getting it. Simply because there is no transparency. Actually, Professor, noong sa ilalim ng liderato ni Senator Rodante Marcoleta, itong Senate Blue Ribbon Committee, ang daming mga Pilipino actually na nabuksan yung kanilang pag-asa na ito, parang lumilinaw. Papunta tayo doon kung sino talaga ang dapat mapanagot. Pero since ang lower house, pinatay na nila ang investigasyon, pinasa sa Senado, nagpalit ng liderato ang Senate Blue Ribbon Committee, nag-recess sila ngayon. And then here comes the ICI na hindi naman na ipupubliko. Sino ang pwedeng naiisip mo na manguna para balikan kung sino ba talaga ang umpisahan ulit doon sa pinakaugat, mga pangalan, personalidad na dapat tutukan bago iwan, dapat napapanagot bago lumipat sa ibang issue na naman at ibang personalidad. May naiisip ka ba na pwedeng manguna? Wala na yan. It will die a natural death, just like what happened to Napoles. Grabe no. So parang wala lang, mamatay na lang ang issue. Ganon ang mangyayari. Kaya sa totoo lang, no, doon ako sa panawagan ni Congressman Eli Fernando, no, na dapat mag-ingay. No, dapat ka lang pag-indin itong ICI. And doon din sa panawagan ni Manong Chavez, na dapat hayaan yung mga kabataan na gumawa ng kilos protesta. No? Wala. Kung mananahimik lang po yung taong bayan, kung lahat nagalit, ay hanggang social media na lang, talagang mamamatay po yung issue ito. Kasi yan ang kanilang ginagawa eh. Pinatay nila yung investigation sa House of Representatives, ang palusot nila dahil wala ng tiwala. Wala talagang tiwala kasi ayaw nilang paimbestigahan yung kapwa nila congressman. Pangalawa, ito pong sa Blue Ribbon hearing, sinuspindi nila dahil lumalapit na sa katotohanan, lumalapit na doon sa Malacanang. Sinuspindi nila. And then, ang 67 na sinasabing kontraktor ni Ping Lacson, nawala na po. So, hanggang pasikat lang. And si Mayor Magalong nag-resign dahil nakita niya mismo na walang transparency at tinatago pa yung mga ebidensya. And si Vince Dizon, na sinasabi ni Mayor Magalong, nakita mismo na walang transparency at mukhang tinatagong ebidensya. O ito ngayon gumagawa ng drama at pilit dinidiin si Bongo
dahil si Bongo yung nangunguna sa survey sa pagka-vice president. Kasi ang putangin ng si Vince Dizon pala, may plano pala na tatakbo ring vice president sa 2028. Tingnan nyo. So, parang ginagamit pa nila yung issue ng anomalya sa flood control para sa kanilang personal interest. Para sa darating na 2028. Hindi para malaman, hindi para mapanagot yung mga tunay na sangkot dito. Makinabang pa yung mga kalyado ni Bongbong Marcos. Yung tao galit na eh. Gusto mabawi yung pera, gusto makulong si Martin, Tambalos-los na yan, si Saldico, and of course, yan si Bongbong Marcos kasi siya po yung principal, siya yung utak nito, siya yung pumirma ng budget eh. Pero para sa kanila, gamitin pa nila ito in preparation sa 2028. At si Bongbong Marcos, para nagdadrama din na wala daw po siyang involvement. Unfortunately, si Napoles lang ang nakulong, di ba? Napoles style. Parang deja vu na naman tayo. Pero ito malala. Kasi ang laki ng pondo. Alam mo ba sa kasaysayan ng Senado, first time lang na naansit ang sitting Blue Ribbon Chair? Kaya makikita mo may kumumpas. May kumumpas. How do you remove a Blue Ribbon Chair? That's a decision by the plenary. You can only do that if you remove the Senate President. You cannot remove a chairman sa plenary kasi collective yan eh. So they had to remove the sitting Senate President in order to remove the sitting Blue Ribbon Chairman. And after they were removed, look what happened. Di ba? Yung si Gutesa, yung that Marine guy. Yes. Tama lang siya. Orly Di ba? Gutesa. Tama lang siya hindi mag-avail ng protective custody ng DOJ. Why? Hindi siya safe. Sigurado, ipitin yun ni Ombudsman or ng dating DOJ na Ombudsman na Rimulya. So, tama lang talaga kasi ipitin siya doon. At mamaya, ang gagawin sa kanya is parang alagarma na kailangan bumaliktad siya. Kung hindi siya babaliktad, idama yung pamilya niya. Or else, kung manindigan siya, edi ikukulong siya, iko-contempt siya. Parang ginawa naman kay Colonel Grijaldo. Yan ang kanilang, yan ang kanilang diskarte eh. Kung hindi ka babaliktad, dadama yung pamilya mo. O kaya, iko-contempt ka, para kulong ka. So, no choice. Manindigan ka o magsakripisyo ka at buong pamilya mo. Tingnan mo, nagtago yung tao, di ba? Dahil malalim yung sinabi niya. Tama. He was able to name the staff of Saldico. Yes. He was able to identify the places where they delivered the money, where they got the money, how they did it. Pero Ang nagawan nila. Ang hindi lang natin alam, Paul, is paano ba yung scheme ng operation nila? Paano sila kumita? Kasi sabi-sabi lang yung 30%, 20%, etc. Iba pa yung part. Ang malala niyan, wala kang paper trail. So, hindi mo talaga matres. Kasi nga, yung mga yan matatalinaw din eh. Gumagamit po sila ng kanilang mga bagman. Ako, ang gusto kong malaman, paano nagawa yung park? Nagpa-park ka ng pondo, doon sa pinag-parkan mong distrito, may kita na kaagad yung congressman. Matik, 10%. Yun, klarado yun sa sinabi ni Congressman Tommy Chanco. Meron rin yung I forgot the term he used, yung Sagasa. sharing or something. Yun, kailangan natin malaman kasi how are you going to correct something that you do not know how it was implemented? Yes. Diba? Itong mga DE ng Bulacan, etc., oo, nakaka-shock ang mga sinabi. Pero ilang district engineer ang ganyan? Huwag mo sabihin sa akin, sa Bicol, kung saan doon si Congressman Saldico. Lahat na po yun. Pati sa Ilocos, sinasabi ni Manong Chavez. Lahat na yan. Walang ganyan. At hindi mas malala doon. Huwag mong sabihin sa akin sa distrito ni Speaker Martin Romualdez, hindi mas malala. Huwag mong sabihin sa akin na sa distrito ni Sandro Marcos, Lily White. Tama po yun. Actually, ito may isa nga pong proyekto na na-discover sa Bicol, no? Kung saan ang ginawa po nila,
ay talagang kinunik yung isang proyekto doon sa private resort ng tauhan nitong si Saldico. O, ayan, binalita po yan sa Jessica Soho, mga kababayan po natin. Yan ang kanilang estilo. Walang pakinabang, yung pinagawang kalsada, pinagawang, I think, parang flood control din yun, no? Or parang coastal road project yun. Walang pakinabang, pero ang purpose lang pala nun para i-connect doon sa private resort ng mga pamilya ni Saldico at ng kanyang tauhan. O, di ba? So, ang budget doon, billion-billion din po, mga kababayan natin. Kung sinasabing corruption lang, lalong malala po sa Bicol dahil sila mismo yung may hawak doon. Sa kanila lahat ang mga politiko doon. O, sa Ilocos naman, sa Leyte. Pero, yan po yung mga lugar kung saan is napakaraming corruption. Pero mukhang hindi po pinapansin ng ICI. Yung pinapansin nila is yung Davao. Kung saan ang proyekto ng Davao napakatibay po. And balikan po natin, mga kababayan, itong sinasabi po ni Senator Ping Lacson. Diba sinasabi ni Lacson, mga kababayan po natin, na di umano mayroong 67 na mga congressman. Pero anong nangyayari, mga kababayan po natin? Wala po siyang pinangalanan. Sinong pinangalanan niya? Yung isa lang, yung nasa Mindoro Oriental lang. Diba? Yun na po yung kanyang pinangalanan. Na di umano ay napakaraming mga substandard and ghost project doon. And syempre yung engineer at DPWH in charge doon, yung kanyang pinangalanan. Pero the rest, nasana po yung 67. At nung umupo po siya bilang chairman ng Blue Ribbon, hindi niya rin tinutukan yun, mga kababayan natin. Parang ang mga tinutukan niya is mga senador lang. Yun na po yung kanilang tinitiin. So doon pala makita na po natin na napakalaking cover-up, napakalaking sindikato. Ito nakaupo sa gobyerno ito. Ay ang panawagan ni Manong Chabet, panawagan ng UPI, panawagan ng Maisog, panawagan ni Congressman Kiko Barsaga, ayan si Ili Fernando, na dapat magkaisa na. Talagang kalampagin yung mga ahensya ng gobyerno na talagang cover up ang kanilang ginagawa. Pero mas matindi po yun ang sinasabi ni Manong Chabet, di ba? Na wag nang antayin ni Bongbong Marcos na umabot pa hanggang Malacanang ang mangyayaring kilos protesta ng mga kabataan at iba't ibang grupo at organisasyon na anti-corruption. Abangan po natin, mga kabayan po natin. Marami pang ganap yan. So, hindi naman pwede na araw-araw po may mga rallies. Pahinga muna at nagre-regroup. Pero abangan natin, may mas malaki at may mas malawak pa na mga kilos protesta na magaganap sa susunod na mga araw. Kahit gaano pa katibay yang nilagay nila na barbed wire sa Minjola, hindi po yun obra kung milyon-milyon na pong Pilipino ang galit at pagparamdam na tama na, sobra na, dapat wakasan na yung matinding korupsyon at cover-up na ginagawa po ng gobyerno na pinamumunuan ng isang Bongbong Marcos. Tingnan nyo po, mga kababayan natin, 34% na lang yung naniniwala sa kanya. At duda ako kung 34% talaga o baka 2% na lang yan, 3 or 4% na lang yan, yung naniniwala sa kanya. Ano pang papaniwalaan po natin? Kasi lahat na sinasabi ni Bongbong Marcos ay imahinasyon lang. Parang yung kinakausap niya nga, yung kanyang ama. So, BP Sara, grabe yung demolition job na ginagawa po nila. Pero kahit papaano, kahit manipulated ang survey, hindi nila pwedeng ibagsak ng ibagsak. Dahil mahahalata po sila masyado. Itong mga survey firm na ito, ginagater lang po nila. Ayan, 56, 60%. No, yan lang po yung ginagawa nila kay BP Sara. At inaangat nila ng konti itong si Bongbong Marcos. Anyway, alam ng taong bayan kung sino ang nagtatrabaho at kung sino ang tapat na leader ngayon sa ating bansa. So hanggang dito na lang muna, mga kababayan po natin. At kung kayo po ay umabot dito sa video natin, pakiusap, huwag kalimutang i-like. Kung kayo ay hindi nakasubscribe, mag-subscribe mo. Of course, pwede kayo mag-support sa ating channel, no? Sa kahit anong paraan, no? Para naman tuloy-tuloy po yung ating pakikipaglaban at advokasya na magkaroon po ng maayos na panggobyerno yung ating bansa. Thank you po, mga kabayan po natin, and God bless everyone. Mabuhay po kayo hanggang sa muli sa susunod na mga reaction videos natin.
God bless Pilipinas.